Umaga po muli mga kapuso. Alam niyo ba, pwede na rin daw po mag-order ang mga customer online nang hindi nagtatype sa computer o cellphone. Iyan ay sa pamamagitan ng voice shopping gamit ang smart speaker at smartphone app. Gaya po sa pelikulang Star Trek, makukuha raw ng customer ang kanyang gusto sa isang utos lamang. Sa Amerika po, bentang-benta ang teknolohiyang iyan dahil mas madali at abot kaya. Samantala, nakikinabang man, may negatibo pa ring epekto sa mga OFW ang paghihina po ng piso kontra sa dolyar. Ayon sa financial analyst na si Astro Del Castillo, ito'y pwedeng magresulta sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pa pong bilihin. Pwede rin ito makaapekto sa singil ng ibang serbisyo na ginagamitan po ng dolyar. Gaya na lamang ng mga kumpanya na pinapayagan na mag-adjust ng singil batay po sa tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment Mechanism. Sa Japan naman mga kapuso, niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang Western Japan. Natunton yung epicenter na lindol sa hilaga ng Osaka Prefecture. Wala naman pong ipinalabas sa tsunami warning kasunod ng lindol na yan. Ako po si Rowena Salvacion ng Super Radio DZBB. Radyo na. TV pa. Ang saksi sa Double B! 8 minuto na po makalipas sa kasyap ng umaga mga kapuso. Ngayon pong araw na ito ang ika-130 anibersaryo ng Department of Agrarian Reform. Ano ngayon? Hindi. Pa-reforma ito mga kapuso eh. Ika-30 lang pala, hindi 130. Hindi, mas matanda pa sa Pilipinas. Ika-30 taong anibersaryo ng Department of Agrarian Reform, mga kapuso, na mga magsasaka natin kailangan pa rin ng tulong. 9 na minuto na po makalipas ng ika-9. Alang Gatos, pasok! Ipinagdiriwang ngayong araw ng Department of Agrarian Reform ang kanilang ika-30 anibersaryo. Panauhing pandal, Mike, dito ng DAR si Special Assistant to the President Christopher Pongo, pero hanggang sa mga oras na to ay wala pa rin dito sa tanggapan ng DAR. Kabilang din sa mga dumating dito si DILG Undersecretary Martin Tidjo, Undersecretary Joel Edco, Mindanao Oriental Congressman Reynaldo Umali at HUD Secretary Eduardo Del Rosario. Maliban sa aktibidad dito sa punong tanggapan ng DAR sa Quezon City, mayroon ding aktibidad ang DAR sa Nueva Ecija. Mamayang alas 11 ng umaga ay pasisirihan ni DAR Secretary Jan Casticiones, Secgo at partner ng Pangulo na si Hanilet Abansenya ang mga proyekto ng DAR sa bahagi ng Nueva Ecija. Ako sa Nagatos ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DZBB. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ang Philippine National Police nagpayag na po ng pagsuporta nila sa pagkansila ni Pangulong Duterte sa usapang hindi naman ito kansilado ng panghabang panahon na yata eh. Pangsamantala lang yata ito dahil may gustong mga isama si Pangulong Duterte sa usapan. Tulad ng taong bayan, gusto nga makonsulta muna, etc. mga kapuso eh. Rod Vega, PNP Balita. Pasok! Rod! Pabor at sinusuportahan ng pamunuan ng pambansang pulisya, naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang kansilerin muna ang peace talks sa CBP, NPA, NDF. Ayon kay PNP spokesman, Senior Superintendent Benedicto Durana, nararapat lamang na magsagawa muna ng malawakang konsultasyon sa publiko bago ipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan sa komunistang grupo. Aniya mahalaga magiging tugon ng publiko sa resumption ng peace talks. Ipinahid na opisyal na trademark na rin ng grupo na maglunsad ng pag-atake bago naman ang bumalik ito sa negotiating table. Ito ay para ipakita na malakas pa rin ang kanilang persa. Tiniyak naman ni Senior Superintendent Durana na nakahanda ang mga pulis sa mga gagawing pag-atake ng komunistang grupo lalo na sa mga lugar na kilalang NPA-infested area. Ako si Rod Vega, the number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio DZBB. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin umuusad, 1 minuto makalipas sa kasyap ng umaga. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya.
Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa... Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama natin. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ang dami pong mga nagte-text dito ng mga reaction dito sa panibago na namang kapalpakan ng Presidential Communications Office. Ang tawag po nila doon sa bansang Norwegia ba yon? Mga kapuso. Yung bansang Norwegia, Norway yan. Yan daw. Katabi daw po yan ang bansang Canada. Mga kapuso. Nung nakatira ka sa Amerika, medyo napunta ka ba sa Canada? Nakapunta na ba kayo sa Canada? Ganda sa Canada. Di ba? Sa may Toronto to. Ang Toronto to? Toronto. Tatawid ka ron galing Buffalo, New York. Buffalo, di ba? Niagara Falls, mga kapuso, di ba? Sa Canada. Di kaya ang tawag doon sa mga citizen ng Canada, Canadian citizen. May pa-upstate ka pa. Upstate New York. Ayan, ang bansang Norwegia, hindi. Ang Norwegia po nasa Europe daw, sabi ng PCOO. This song is Ang Canada, kadikit po yun ng Amerika. Wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Wag kang tanga, wag kang tanga-tanga, tangang-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya pag ika'y tanga. Wag kang tanga-tanga, wag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay wag kang tanga. Ano ka nyo? Wag kang tanga-tanga. Ang Norwegia, ka-region yun ng Germania, mga kapuso. Hanggang niya kayo. Sa iyong pupuntahan, di mo alam, nagpas ka lang kapag naglalakad. Ito na si Ali. Tuwan-tuwa si Ali dito, mga kapuso. Sa Norwegia. Aras na. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Ayos! Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ako. Ang daming taong nakapila. Nakapila. Nila ko. Di ko alam sini pala yun. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Nakiiyak din ako. Pagkatapos, maya-mayang konti, may nagsigawan. Nahulog. Uy, sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Pag nagmamaneho ka, ay huwag kang tanga-tanga. Baka mabangga kay nakududok, mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka pag ika'y tanga-tanga. Ito naman, may nag-text po rito, mga kapuso. 8755. Ako rin apat na numero ng kanyang cellphone. Sabi niya, Norwegia, ang bansa. Norweyan ang mga tao nito, mga... Tama na. Lampaso na yan, PCOO na yan. Mga kapuso, tama na yan. Pagkat walang Tama na rin PCOO sa mga kapalpakan ninyo. Tama na yan, ospital sa taong tanga. Hindi na biro yan. Huwag nyo na hintayin, mapansin pa kayo ni Presidente Duterte. Tanga-tanga. Yan! Tanga! Dakila naman. Takila naman. Oras, alas 9:20 segundos. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV.
Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ketchup sa pansit, suka sa turon, at bagoong sa mansanas. Ang panlasa nating mga Pinoy, sadya raw mapaglaro at maeksperimento. Kaya pati ang nakasanayan nating Pinoy dishes, game ding sumubok ng banyagang lasa. Pinoy Korean ang pinagsama sa dish na kakaiba. Ang sarap pala ng pinagsamang kimchi at saka sinigang. Eh ang Japanese Bicolano dish. Okay na, hindi na ako makapaghintay na. At para sa dessert, Bacon and cheese. sa Good News. Mabilis eh! Kapag nakita mo, dapat panain mo agad. Pag umako ka, pagbalik mo, wala. Di po ako sumusuko sa paghanap buhay. Kung sumuko po ako, mahirapan rin sila mama at papa ko. Tumulong rin po ako. Brigada. Panalang daw ni Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. DZWB number 1 sa Mega Manila. Hindi utos, kundi obserbasyon ng ginawa ko ng sinabi ko, the revolutionary forces and the people have no choice but to single-mindedly wage people's war. Dati namang ginagawa ng kilusang revolusyonaryo ang digbang bayan. Pinatay na ni Duterte ang peace negotiations kung ipipilit niyang ipailalim sa kontrol at pananakot niya ang peace negotiations sa Manila. I hope Chairman Miswari can be convinced to join the talks so that if there are corrections or maybe additions or provisions that would not sit well with Tausug and the rest of the southern part of Mindanao, then maybe we can realize altogether the friction of the MI and the rest of Mindanao. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Mega Manila. Good morning! Ito ang Saksi sa Double B. Katatanggap lumang po kaming balita mga kapuso tungkol po sa pinakahahangaan na maraming si Paul McCartney ng The Beatles. Yes, Ali, hindi mo alam to, no? Hindi, marami pa pang hindi nakakalam to. Ngayon lang po ito. Binabalita po namin sa inyo na si Paul McCartney po mga kapuso ay kani-kanina lamang nagdiriwang po ng kanyang ika-76 na kaarawan mga kapuso. Ika-76 na kaarawan Nakikinig ni siya. Paul McCartney. Oh yes, it's Paul. 76, kasasabi ko lang. Ika-76 na nagko-concert pa to Dalawang kalating oras, tuloy-tuloy. Oo, sa entablado. Saan siyang Sabi ng mga kapanood, saan siyang protesta nagpakita? Do you remember? Hindi ko alam. Na si Paul McCartney may protesta na sinalihan. Talaga? Yes. Hindi pa ako tao na. Ano nga, remind me. Hindi, recently lang. Relatively recently. Remind me. Saan siya nagpakitang a prominent na personality kasama niya yung mga tao sa rally, sumama sa rally. Paul McCartney, 76 years old. Google natin. 76 na minuto. Ano minuto? 76 na taong gulang. Paul McCartney. March of Our Lives. Good morning! Sa New York. Ito ang Saksi sa Double B. Meron pa tayong flash report. Superadyo DZWB Flash Report. Nasa linya po natin ang telepono, si Mang Greg Reyes po ng MMDA Metro Base. May aksidente po. Nako, grabe. Traffic dyan kahit walang aksidente. Saan? Yan po sa may White Plains. Dyan Ay, po no? sa may EDSA. Mang Greg, magandang umaga po. Si Michael Riquez, Arnold Clavio, Dali Soto po ito. Greg, Hello, Greg. Hello. na-traffic si Greg. Superadyo Ayun, oh, Mike, oh. DZWB Flash Report. Nasagi ng
Sa may People Power Monument ba ito? Saan ba ito? nasa Yung Ginang White Bus. Plains Road, ang tawag yan. Hindi White Plains yan. White Plains Road yan. Kanto ng EDSA, mga kapuso. Ano yan? Bus? Nakatigil doon sa... Sa Linya natin ng telepono si Greg Reyes na Ay, mga mga- isang MMD. Mang Greg, magandang umaga po. Mga pasero. Hello? Metro Base, magandang umaga. Si Greg Wala Reyes. naman Sino ba to? Hello? Greg. Oy! Wala daw. Anong wala? Greg. Hello? Greg Reyes. Greg Reyes ba to? Hello, Greg. Yes, good morning, Kuya Mike, at sa lahat ng tagapanood ng Double Kasama B. natin si Igan tsaka si Ali Soto. Good morning, Greg. Well, hello there. Ano nangyari dyan sa may EDSA? Yes, good morning dito sa may area ng White Plains, tapat ng Barrio Fiesta. May isang bus at isang kotse na nagkasagian dito sa area na sa may gitna. At nasa sentro pa naman ito. Ngayon, hindi naman masyado nag-focus ng traffic at medyo nag-aayos na yung driver at saka itong magkabilang driver at saka yung positive na mga enforcer natin na ayos na upang sa ganun, maitabi na ito at huwag mag-cause ng traffic sa mga sandaling ito. Anong lane ito? Anong lane ito? Yung patungong direksyon ng Makati, southbound to? Yung Southbound to, going to Makati. Patungong direksyon ng Makati? Oo. Nakikita namin sa camera ninyo, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy naman at medyo paganda, nasa gitna naman sila kaya ongoing yung mga sakyan magkabilang panig. Na medyo nasa gitna ito, Kuya Mike. Oo, ayan. Matagal pa bago ayan, nag-uumpisa ng bumagal-bagal ng daloy ng mga at medyo nakipag-communicate na at medyo aalisin na yata ng mga enforcer natin para wag na wala mag-cause pa kami ng traffic. nakikitang tow truck doon, ayan, live na video yan, live na kuha ng camera ninyo Oo. At Kuya Mike, yan agad-agad na alisin agad natin yata para wag na mag-cause ng traffic. Okay, meron kami impormasyon dito na sa may Cubao. Direct ba tayong video nun sa Cubao? May camera ba tayo doon? Sa may Cubao, sir. sa may area ng Cubao dyan sa may EDSA, matindi naman traffic ngayon. Sa area po ng Cubao? Yan, grabe. Ayan, tignan nyo sa camera nyo. Ayan, Ayan, medyo nagbo-volume na yan. Yan, At medyo kanina pa nga ay medyo nilaradyo natin mga enforcer upang yung mga, ang nagkokos dyan, yung mga bus na medyo mapasaway, kaya halos tinitikitan na po yan ang ating non-contact apprehension na kung saan ay camera po ang nagkukuha na dyan at para mabigyan ng ng karapatang parusa. At dito sa non-contact, mapapadala nun ng summon yan. At doon sa kanila mga ginagawang mga violence sa karsada, hindi sumusunod sa patakaran ng ating trapiko. Sige, Mang Greg, maraming salamat sa Yes, at magandang umaga rin, Kuya Mike. Good morning, dyan sa Metro Base ng MMDA, mga kapuso. Superadyo, DZWB, Last Report! Ali, ito ang paborito mong paksa. Arnold. Watch. Di ba? Ayan, sumabog na. DZWB number 1 Superadyo. DZWB number 1 sa Mega Manila. DZWB number 1 Superadyo.